Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako ay yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya?" Kaya niya sinabing, "Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo ay taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako ay hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako ay yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan na siya ay nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Isang magandang araw sa inyong lahat. Si Jesus sa ating ebanghelyo ay nagbibigay ng premonisyon sa kanyang sasapitin at sa mangyayari sa kanya sa katapusan. Premonition. Alam niyo po ba kung ano yon? Hello? Nakausap ko po kayo. Alam niyo ba yung premonition? Yung parang pahiwatig, no? Yung pahiwatig sa mangyayari, no? Well, hindi naman natin alam talaga kung anong mangyayari. Pero yung nagpapahiwatig ka, 'di ba? Parang halimbawa, no? Yung gagraduate ka. Kailan ka gagraduate? 10 years from now, no? Si Liam, no? Grade 5, no? Tagal pa bago magtapos ng pag-aaral, no? Pero yung nagbibigay ka na ng pahiwatig, no? Yung sinasabi mo, kapag ako nakapagtapos, aahon kami sa hirap. 'Di ba? Premonition. Yung nagpaparamdam ka na, no? Kaya magtatapos. Alam mong magtatapos ka, no? Yung premonition, yung nagpaparamdam ka, no? Yung kapag ako yumaman, anong pinapaparamdam mo? Bibili ako ng kotse daw agad, no? Ang mahal-mahal ng gasolina, kotse. Sige na nga, yun ang kanyang premonition, 'di ba? Yung nagpaparamdam ka, no? Yayaman ako, no? Gagaling ako. Ano pa? 'Di ba? Yun yung mga premonition, yung pag natapos ang buhay ko, pupunta ako sa langit. 'Di ba? Premonition. At si Jesus nagbibigay ng pahiwatig
sa mangyayari sa kanya. At ito yung tinutukoy ni Jesus na kanyang hantungan. Walang iba kundi sa kanyang Ama. Saan? Sa langit. Sa langit. Ngunit, hindi naunawaan yon ng mga Pariseyo. Hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Jesus na kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan, ako ay hindi. Taga-san ba si Jesus? Hello, ano ba to? Tinatanong ko po kayo, taga-saan si Jesus? Bakit di nyo alam? Taga-saan si Jesus? Tingnan mo, ganyan eh. No? Nalilito kayo. Nalilito yung tao. Taga-saan ba to? No? May nagsasabi, taga-Nazaret. Kaya nga, Jesus Nazareno. Diba? Oh, pero sinasabi ni Jesus, kayo'y taga-ibaba. Ako'y taga-itaas. O nasan yun? O langit. Kayo'y taga-sanlibutan. Ako hindi. Kaya nga litong-lito yung mga tao, parang kayo, lito. Kasi hindi nila kilala si Jesus. Ang iniisip nila, taga-Nazaret ito. Pero si Jesus, sinasabi niya, ako'y taga-itaas. Hindi ako taga-sanlibutang ito. Bago pa man mangyari ang lahat ng mangyayari kay Jesus, sinasabi na niya ang kanyang hantungan, kapupuntahan, kalalagyan. Ano bang mangyayari kay Jesus? Next week, Holy Week na. Tama? Anong mangyayari kay Jesus? Yan, pahihirapan, ipagkakanulo, ano pa? Lilitisin, ano pa? Magpapakasakit at mamamatay. Kailan mangyayari yon? Well, pinagdiriwang natin next week. Pero nung mga panahon na yon, hindi maintindihan ng mga tao kasi hindi naman nila alam kung anong mangyayari kay Jesus. Tayo, alam na natin. Kasi alam na natin yung kwento. Tama? Pero sila, hindi nila alam yung kwento. Kaya hindi nila alam ang mangyayari. Pero si Jesus, alam niya ang mangyayari. Kaya nga, sinasabi na niya sa kanila ang kanyang hantungan, kapupuntahan. Hindi ba, kapag minsan, kapag hirap ka sa buhay, naiisip mo ba kung saan ang iyong katapusan? Hello? Kapag hirap kang mag-aral, naiisip mo ba makakapagtapos ka? Di ba? Parang, saan ba ako mapupulutin na nito? No? Wala na naman akong pambaon. Wala na naman binigay ang nanay ko. No, Liam? No? Tinala si Father nagbibigay. No, Liam? No? Mag-aral, ha? Mag-aral. No? Di ba? Pag ikaw hirap, yung away kayo ng away ng asawa mo, no? Saan ba to? Saan ba tayo pupulutin nito? Ano bang kahantungan nito? Di ba? And even the sisters here, no? Yung mga madre dito, kapag nahihirapan sa buhay, no? Do you see hope? Nakita ka ba ng pag-asa? Yung mga missionaries of charity, pag nakikita mo ba yung tinutulungan ninyong bata na may sakit, no? Nakikita nyo ba na gagaling pa ba ito? Di ba ganon? Pag hirap na hirap ka, o lalo ngayon, ang taas ng gasolina, saan ba tayo pupulutin nito? Ano bang kahahantungan nito? Nakikita ba natin ang langit? Nakikita ba natin ang katapusan? Kapag nahaharap sa pagsubok, nakikita mo pa ba ang langit? Kapag puro pasakit ang buhay, naiisip mo bang merong langit? Nalala ko, nung minsan akong nag-counseling. Nag-counseling ako ng isang ina. Hirap na hirap sa buhay. Patong-patong na problema. Problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa asawa, problema sa anak. Ano sabi niya sa akin? Father, pakiramdam ko para akong nasa impyerno.
Para kung pinarurusahan, hindi ko makita kung ano ba ang kahahantungan. Naawa ako doon eh. No, yung parang hirap na siya, hindi niya makita yung pag-asa. Hindi niya makita yung langit. At pinapakita sa atin ni Jesus sa mangyayaring premonition na bago pa mangyari ang hirap, bago pa ang kanyang pagpapakasakit, bago ang kanyang kamatayan, sinasabi niya sa atin ang kanyang hantungan. Ano yon? Langit. Langit. Parang yung mga Israelita sa ating unang pagbasa, wala silang makitang langit. Bakit? Ang nakita nila, pagdurusa. No, narinig natin yung kwento, di ba? Dinala sila ni Moises sa disyerto at nagreklamo sila. Ano reklamo nila? Hirap na hirap kami. Wala kaming makain. Wala kaming mainom. Di ba? Pag nasa disyerto, mahirap ang buhay. Pero, alam ni Moises, dinala niya sila sa disyerto, wala mang makain, wala mang mainom, pero malaya sila. Hindi sila inaalipin. Iniligtas nga sila eh. Pero hindi yun makita ng mga Israelita. Ang nakita nila, parusa. Ang nakita nila, pagdurusa. Ang nakita nila, paghihirap. Hindi nila makita na may pag-asa. Hindi nila makita na merong langit. Ganyan ang nangyayari pag ang tao isang reklamador. Maraming reklamo. Hindi nakakakita ng pag-asa. Ganyan na tao kapag puro dusa ang nakikita. Hirap. Hindi mo nakita. Parte yan ng tagumpay. Hindi mo nakikita. Face lang yan. Dadaanan mo lang yan. Hindi mo nakita, pagsubok lang yan. Kapag minsan tayo, reklamador, ano? Kaya tingnan mo, anong ginawa ng Panginoon sa mga reklamador na Israelita? Pinaulanan ng ahas at sila'y pinagtutuklaw. Pero ang maganda doon, natuto silang magdasal. Natutong humiling. Anong sabi nila? Moises, sabihin mo sa Panginoon, iligtas tayo. Anong ginawa ni Moises? Nagdasal. At ang sabi ng Panginoon, ang sino mang matuklaw at tumingin sa tanso na krus, maliligtas. Kapag kuminsan, hindi mo makita ang langit, kapag kuminsan hirap ka na at hindi mo makita ang katapusan o ang iyong hantungan, tumingin sa krus, manalangin, magdasal. Ito yung magandang mensahe sa atin. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon, mataas ang bilihin, parang tila walang pag-asa, pero ang panyaya, tumingin sa krus. Hindi mo man makita ang katapusan. Hindi mo malaman ang kalalabasan. Hindi mo maramdaman ang iyong hantungan. Tumingin kay Jesus. Tumingin sa krus. At makikita mo ang pag-asa. Makikita mo ang langit, ang katapusan. Kapag nahirapan ka na, tingin ka sa krus. Papaalala sa iyo, huwag ka mag-alala. May langit. Pagdaanan mo lang. Tiisin mo lang. Tiyagain mo lang. Pagsikapan mo lang. Merong langit. Mga kapatid, ang langit, hindi madaling marating. Kaya kapag madali ang lahat, hindi kasiguraduhan na langit ang katapusan. Dahil ang langit, hindi nakukuha sa madali o hirap na pinagdadaanan. Ito ay nasa pagiging mabuti sa kabila ng hirap at pasakit na hinaharap. Amen? Amen. Mahirap makita ang langit
kung nakatingin ka sa pagdurusa, kung nakatingin ka sa sanlibutan, ang paanyaya, tumingala, tumingin sa krus, tumingin kay Jesus, at makikita mong may langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.